Diyos. Kaya nga, meron tayong kasabihan na dapat turuan natin ang mga anak natin ang hindi yung pagpatiuna, hindi pagpatihuli. Ano yung sabihin ng patiuna? Yung ba ang inuuna mo ay ang karangalan mo? Ikaw muna ay pupurihin. Yung isa nakasalalay sa ating isipan lagi, ako ang first honor. Buti na lang, di ako ng first honor. Ako ay naging Dora honor. First honor ka lang palagi. Honor ka ng honor. No? O kaya naman, ikaw ang pinakamaganda sa Subic. Ikaw ang pinakamaganda sa Pilipinas. Ikaw ang pinakamaganda sa universe. Gusto natin yun, tayo ang pinaka. O kaya naman, gusto mo ikaw ang pinaka matalino. Ikaw ang pinaka mahusay sa mga bagay-bagay. Na para baga, ang mundo ay nakasalalay dahil sa iyong katalinuhan, sa iyong kahusayan sa buhay. Pero alam ba ninyo na ang karangalan yan, kung titignan natin, ay para lamang sombrero na ilalagay mo sa iyong ulo. Hindi yan ang iyong sariling karangalan. Ang mga iba lang yan ay parang sombrero, pwede mo ilagay yan, pero pwede mo inalisin, hindi nakakabawas sa inyong pagkatao. Kaya lang bakit kung minsan, may mga tao na ang inaasikaso ay ang kanilang sombrero isusuot. Alam nyo, kung minsan napakahirap pagbisita yung mga importante mga tao. Lalo na yung mga tao nagpapa-importante. May mga importante tao, okay naman, no? Pero may mga tao masyadong nagpapa-importante sa buhay. Tingnan ninyo, halimbawa, hindi mo lang siya naimbita ng konti pa upunin sa tabi ng isang sikat na tao, magagalit na sa iyo, magtapang na sa iyo. Hindi mo lang napagbigyan ka agad, mayroon lang naserbahan ng una, magtapang na sa iyo. Anong sabi ni Jesus dito sa atin? Sabi ni Jesus, kapag ka ikaw ay mag-imbita, imbitahin mo lamang yung mga taong simple, yung mga taong walang hayas na imbitahan ka uli. Hindi ka sinasabi na gano'n lagi ang gagawin natin, kung hindi, ang gusto niyang sabihin sa atin, bigyan mo ng karangalan yung mga ibang mga tao. At ikaw ay magiging masaya. Hindi dahil magbigay ka, masaya ka, kung hindi dahil ang Diyos mismo ang magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Halimbawa, sasabihin mo, birthday mo. Sa halip na maghanda ka, gawin po rin minsan. Sa halip na maghanda ka ng marami, bitama yung mga kaibigan mo, ano kaya kung ang gawin mo, yung gagastusin mo sana para sa paghahanda mo sa birthday mo, ay pumunta ka kaya doon sa isang preso at pakainin mo yung mga nandudoon. O pumunta ka kaya sa St. Francis Learning Center, pakainin mo yung mga bata na karamihan doon ay mga kapitubo natin. O kaya pumunta ka kaya sa feeding centers. Nakaranas na ba kayo? Kung kayo ay senior citizen, ay pumunta kaya kayo doon sa Missionaries of Charity doon sa Kabalan at pagbigay kayo ng ipapakain sa mga nandudoon na halos wala na ng maternal pa. Alam nyo, subukan po ninyo gawin ng kahit minsan. Masaya kayo, hindi dahil sa nagbigay kayo, kundi masaya kayo kapag ang Diyos ang magbibigay ng kasiyahan sa puso. Kasi, mapapansin nyo, hindi lamang yung sarili natin ang inaasikaso natin.
Hindi lamang yung birthday ko, hindi lamang anniversary namin, silver wedding anniversary natin. Kaya gawin natin isa, napakahalagang bagay. Ang magpakaling din sa mga walang-wala sa buhay. Alam niyo kung minsan, sabihin niya, kami nga, naghihirap din. Alam niyo, kahit naghihirap din tayo, lahat tayo pare-pareho naghihirap. Kanya-kanyang hirap. Pero, meron tayo, ang totoo lang, mas marami pang mga tao, mas hirap kaysa sa atin. Nakaranas na ba kayong kumain ng mga tira-tirang ulam doon sa Chowking? Tira-tirang ulam sa Jollibee. Sabi nga ni Mayor Isko, kung yun lang, marami na ako nakalips to lips. Kasi mga tira-tira na pinagtagatan na chicken joy, natatapon na lang doon, hinahalutay pa nila sa basurahan. Minsan sabi ko nga, minsan di ba sa inyo, ano na lang kaya kung hindi nyo maubos yun, hindi nyo itapon na lang basta na halungkatin pa doon sa basurahan. Ano na lang kaya paglabas mo, ibigay ko sa isang, alam niyo, mahirap na tao. Kaysa naman, itapon nyo na lang sa basurahan. At yun, mga kapatid, yun ang nagbibigay sa atin ng honor, ng dignity. Hindi man kayo first honor sa eskwelahan. Kung yan ang iyong tatakaran sa buhay, first honor kayo sa Diyos. Kayo ang Miss Universe sa mata ng Diyos. At yung pagpapakadara, awal bibigay sa atin ng pagtataas ng Diyos sa atin na naging dakila tayo. Paano ba tayo tumitingin sa ating kapwa? Kung mapansin po ninyo, pansinin po ninyo ang buhay ng mga prinsipe, mga prinsesa. Sino ba ang hinahangaan ng prinsipe? O si Prince Andrew, si Prince Harley, gano'n, di ba? O kaya yung mga nasa Spain, mga gano'n. Alam po ninyo, kapag kakausap nila yung mga anak nila, di ba, si Prince William, kausap niya yung anak niya, ang anak ba yun, kausap niya, ganito, punta ka dyan, ganun ba kasi makapag-usap, hindi. Bumababa siya para eye level sila ng kanyang anak. Pagkat ituturo niya, ka-level kita, kapantay kita. Hindi ako mas mataas kaysa sa iyo. Tinuruan sila na tratuhin ang kanilang mga anak na nasa pareho level sila. Tayo rin. Pwede rin natin gawin yan. Unang gawin nyo sa mga anak ninyo. Kung kausapin ninyo mga anak ninyo, hindi para bagang nakaganon lang kayo sa mga anak ninyo, pinamaliit ninyo, you are looking down sa mga anak ninyo, dapat bumaba kayo. Diba? Lumuhod kayo kung kinakailangan para maging eye level kayo ng inyong mga anak. Para makita nila ang kanilang dangal na kami ay hindi para kinakausap na pababa kung hindi magkapangay kami. Subukan po niya sa inyong mga anak. Pangalawa, subukan po niya minsan sa isang pulubi. Pag makipag-usap kayo, hindi yung, ganyan na. Nandudulo lang sila kung saan nakawa. Tapos pag nakalimutan pa silang gano'n. At ikaw naman, nakataas, galing ka ng mga mataas. Sige, nakataas pa yung ulo mo. Subukan mo kaya, bumaba din, kausapin mo sila ng eye level. Para masabihin mo sa kanila, ito yung dangal na mayroon ka. Ikaw ay pareho kong anak ng Diyos. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa ating Ebanghelyo kayo, na tayo ay mayroong dangal at pare-pareho tayo. Hindi tayo pwedeng magmalabis at para magtingnan lang sa baba na makapagbaba ang mga tao. Alam niyo, mayroong isang magulang na lang sinasabi sa kanyang mga anak,
Anak, sabi gano'n, huwag mong maliitin, huwag mong hamakin ang mga taong humihingi ng tulong sa iyo. Balang araw, kung mabuti ang pagtingin mo sa kanila, mabuti ang trato mo sa kanila, kung kausapin mo sila ay ang level, balang araw, sila rin ang tutulong sa iyo. Hindi sila bibitaw sa iyo. Balang araw, ikaw ang ikinalanin lang kaibigan na marunong sumama sa kanila. Huwag po niyong hahamakin ang mga maliliit na mga tao. Balang araw, yung mga mayayaman ba na tinitingala mo ang tutulong sa iyo? Hindi, kung siya, iwanan ka nila. Pero yung mga tao, pinakasimangan mong mabuti. Ang mga taong tinutulungan mo, ang mga taong pagkatuloy mo ay mabuti. Sila ang hindi nang iiwan sa iyo. Sinasabi ko sila, pagkatulong niya. Yung mga kasama niyo palagi na alam niyo, walang-wala sa lipunan, kung mabuti ang trato niyo sa kanila, hindi kayo iiwanan ng mga iyan. Sasamahan na kayo at tutulungan kayo kung lalo na sa may sandali na kailangan niyo ang mga kasama nila sa buhay. Kaya nga mga kapatid, ito yung sinasabi sa ating Panginoon. Yung dangal natin, yung honor natin, hindi nakukuha sa titulo, hindi nakukuha sa yaman, hindi nakukuha sa kapugihan lalo kagandahan, hindi nakukuha sa utak na ito ay palaging first honor. Nakukuha niya sa kababaan ng kalooban, mabuting pakikisama sa kapwa, at pagpapahalaga sa kanila. Kaya sumukan lang ninyo. Kausapin mo anak nyo ay level. Huwag mo palagi nasa taas ka, nasa baba sila. Sumukan po ninyo. Sumukan po din po ninyo na salit na maghanda ka para sa mga friends mo lang ang birthday mo. Kahit minsan lang, hindi naman taon-taon. Sumukan mo, maghanda ka rin para sa mga walang-wala sa buhay. Ito mo sila. Kahit pang lamang arroz caldo, pwede naman siguro pagluto ng isang malaking kaldero, tapos bigyan mo yung mga bata, mga kapitbahay ninyo, na walang-wala sa buhay. Kung minsan pag kumain kayo sa Jollibee, sa Chowking, ano na lang balusin ninyo yung mga tira na pwede pang kainin. At salit na itapon na lang sa basurahan, ay iabot ninyo ng mahusay sa mga walang lang. At alam ko, ang Panginoon ang nakakita ng mga yan, ang magbibigay ng kasiyahan sa iyong kalooban na kayo ay pagpapalain na sapagkat kayo ay mayroong puso at dangal na tumulong sa mga kapwa natin na maliliit ngunit kapwa din natin na mga anak ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng kasiyahan sa puso ninyo at kalooban. Ang guarantee, subukan po ninyo at makakaramdam kayo ng paggawalan mula sa pagkakala ng ating Panginoon Diyos. Tumayo tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinahanap ni Santa Maria ang Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay hindi. Nataon si mga limao. Nang may 3 araw na buhay ang muli, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng kababaang loob upang maging marapat na tumanggap ng kanyang mga biyaya. Ang tugon natin, Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, ibigay mo kami. Maging huwaran nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng ating simbahan at magsumikap na tuluyang masalamit sa kanilang pamumuhay si Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Maging mulat nawa ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga kapatid nating mahihirap at lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Maging bukas nawa sa Diyos ang puso ng mga kapatid nating may mahihirap na pinagdadaanan at suliranin sa buhay upang sila'y maibangon ni Jesus sa kanilang pinasasadlakan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Magkaroon nawa tayo ng disiplina upang mapanatili natin ang pangangalaga sa ating kalikasan at iwasang gumawa pa ng mga bagay na makakapinsala sa buong sanglilikha. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga kapatid nating yumao na ang liwanag upang tuluyan nilang mayakap si Jesus sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Isama rin natin sa ating panalangin ang ikapapayaman ng kaluluwa nila Bongbong Yabes, Modesta Nacion, Antonio Nacion, Crescencia de Jesus, Florita Macalino, Marcelino Hontanasas Corrales, Erlinda Tibor Hontanosas. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa ating mga pansariling intensyon. Panginoon naming Diyos, pakinggan mo ang dalangin ng iyong angkan upang sa aming pagsunod manatili kami sa iyong pag-ibig at grasyang lubos. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalidad ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aalis sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na natin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinugo. Kaya minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Hanggang sa
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat at kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Kapangyarihan
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikiisa sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa darating na linggo, September 8, birthday po ni Mama Mary. Magsimba tayo para kalandin natin ang ating mahal na ina, ang mahal na Virgen Maria sa kanyang birthday. Umayo tayo ngayon sa kapayapaan, pagmamahal ng Kristo. Salamat sa Diyos.